makapagpuri at meron tayong pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Panginoon. Awitan po natin siya, pasalamatan po natin siya. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po ay nagkakatipon sa magitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbibigay po ng papuri sa Panginoon, nalulugod po ang atin pong Diyos. Lalong-lalo na sa kabila ng atin pong mga pinagdaraanan sa buhay ay nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Ang atin pong Diyos ay hindi po nakakalimot. Alam po niya yung atin pong ginagawa. At alam po ninyo mga kapatid, kapag ganun po ang naging atin pong attitude na sa kabila ng atin pong mga pagsubok na pinagdaraanan, nagpapatuloy tayo sa pagdarasal, sa pakikinig ng salita ng Diyos, nag-uukol ng panahon sa Kanya, ang atin pong Diyos ay nalulugod. Mga kapatid, sa oras na ito, gusto ko pong ibahagi po sa inyo, ang title po ng mensahe natin ay, Saan mo gusto dumaan? Saan mo gusto dumaan? Sa makipot na daan o maluwag na daan? Kung ikaw ay mayroong pagpipilian na 200, hindi 200, two-way, 200. Nakita mo na pagdating mo sa dulo, ay mayroong 200 na ikaw ay pagpipilian. Isa nakita mo, makipot yung daan. At yung isa naman sa kaliwa mo, nakita mo na maluwag yung daan. Una, nakita mo dito sa kanan, na makipot yung daan at nakita mong kukunti lang yung naglalakad. Pagdating naman dito sa kaliwa mo, nakita mo na maraming nagdadaan doon, nagkakasiyahan sila at maluwag yung daan. So iisipin mo, dahil marami ang dumaraan doon at nagkakasiyahan sila, isipin mo na yung pipiliin mo ay doon sa maluwag dahil maraming mga naglalakad doon. Ito po yung gusto po ng tao sa marami. Ito po ang gusto ng maraming tao na hindi nahihirapan, dapat madali lamang, at marami doon. Kapag nakita nating marami, hindi mahirap, hindi madali, iisipin natin na ito na yung tamang daan, ito yung daraanan. Mayroon nga nagkaroon minsan ng nagkaroon sila ng test na trial ng sa isang school na yung teacher nagtanong po siya ng mga estudyante na, pero tinanong po niya na kumuha siya ng 2 stick na kahoy, kumuha siya ng isang mas maiksi, isang mas mahaba. Pero before that, meron siyang munang kinausap ng mga estudyante na sinabihan niya yung maraming estudyante na marami sila. Sinabi niya, kapag nagtanong ako mamaya na kung alin ang mas mahabang stick, sabihin ninyo na yung maliit, yung maiksing stick ang mas mahaba. Sinabihan niya yung marami. Para yung isang tao na yon, yung isang estudyante, pagdating doon siya lang ang hindi nakakaalam. Hindi niya alam, wala siyang kaalam-alam. Okay? Kinausap niya na in advance yung maraming estudyante na sasabihin nila na yung mas mahaba ay yung maiksing stick. So ito nga, pumasok na sila sa classroom nila at tinanong ng teacher yung mga bata. Sabi niya gano'n, kumuha siya, itinaas niya yung 2 stick na gano'n. Ano stick mga anak? Tingnan mo ko, 2 stick. O ruler dyan. Sabi niya, alin dito ang mas mahaba sa 2 ito? Sabi niya. Sumagot ang mga maraming estudyante, ang sabi niya, ito. So nagtaka yung nag-iisa. Kasi nakita niya na, okay, so lahat ng nagsasabi na, ito, halimbawa ito, isang mahaba, isang maiksi. So, tinanong niya muna yung, alin dito ang mas mahaba? Tinaas niyang ganon. So lahat ng marami na tumaas sila, sabi niya, ito, yung mas mahaba. Ito yung mas mahaba. Sabi nga, ito yung maiksi. Mas mahaba ito. So lahat kayo pumunta rito. So nag-iisa lang siya. Ito sabi niya. O ulitin ko, alin dito ang mas mahaba? So yung nag-iisang estudyante na akala niya ito yung gusto niyang mahaba nung una, sumama na rin siya. Nahikayat siya kasi iniisip niya na bakit ako lang nagsasabi na mas maiksi yung mahaba. So sumama siya. So nahikayat yung estudyante na yun na bagamat
Kung titingnan mo talaga ay mas mahaba yung nasa kanan kaysa yung nasa kaliwa, pero sumama na rin siya dahil marami ang nagsasabi na mas mahaba yung maiksing stick. So, alam niyo po mga kapatid, nakikita natin kasi minsan na kapag may mga pressure na madali, hindi mahirap, iniisip natin na ito na yung tama. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na sinasabi po sa Biblia paulit-ulit po in Proverbs chapter 14 verse 12, Proverbs chapter 16, na there is a way seems right to a man, but in the end it leads to death. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Sabi mo ng Biblia mga kapatid, in Matthew chapter 7 verse 13 to 14, you can enter God's kingdom only through the narrow gate. So yung narrow gate kasi, tinatawag din itong narrow door. Okay, so pintuan or daan, narrow door or narrow gate. Sabi niya, you can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide for the many who choose that way. For the many who choose that way. But the gateway to life is very narrow, very narrow. And the road is difficult. Think this the word, and the road is difficult, and only a few ever find it. And only a few ever find it. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Manalangin po tayo. Father, we thank you. Salamat sa oras na ito. Salamat sa mga dulang ng iyong salita na nagbibigay tanglaw sa amin pong buhay, sa amin pong daraanan. Samahan mo kami sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, maihayag ang inyo pong salita na makita namin na ikaw nga ang amin pong Diyos na nagbibigay ng pag-asa, nagtutuwid sa amin at tinuturuan mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita upang ito'y amin pong masumpungan, maipamuhay sa amin pong mapag-aaralan ngayon. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod. Ikaw lamang ang siyang makita at mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dito makikita natin mga kapatid na sinasabi ng Panginoong Jesus mismo na ang sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Saan tayo pinapapasok ng Panginoon? Sa makipot na pintuan. Bakit kaya ito yung sinabi ng Panginoon, makipot na pintuan? Bakit na lang hindi niya sinabing, pumasok kayo sa maluwag na pintuan? Madali doon. Ito yung gusto natin madali, easy lamang. So, everyone is happy. Pero bakit sinabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan? Tapos ang sabi niya, pinaliwanag ng Panginoon sapagkat. Pinaliwanag ng Panginoon, kita niyo yung sinagot niya? Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. Kita niyo po mga kapatid, yung maluwag, malapad, maluwag, pintuan pa lang yan. Pagpasok mo lang sa gate, maluwag, malapad. Papunta ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. So, dinaraanan ng marami ang alin? Yung malapad ang daan.
yung maluwag ang pintuan, ngunit makipot ang pintuan. Ito yung sinasabi ng Panginoon na, yung pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. So isang marami, isang kukunti. Marami, kapahamakan. Kukunti, nakakasumpong ng buhay. So dito makikita natin na binabanggit sa Mateo ito. Kaya, even sa Luke, kung titignan po natin, inulit ito. In the book of Luke, sabi niya, di ba? Someone asked him, Lord, will only a few be saved? He replied, work hard to enter the narrow door. Work hard. Ano this word? Work hard to enter the narrow door to God's kingdom. For many will try to enter but will fail. But many will try to enter but will fail. Di ba? Minsan may nagtanong sa kanya. Sa Panginoon. Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? So ito pala, tinutukoy pala rito, it's about kaligtasan. Yung salvation. Kasi ito yung sinabi ng Biblia, very clear ha. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Maliligtas saan? Sa kapahamakan. Kapahamakan saan? Hindi lamang sa buhay natin ito, kundi ang tinutukoy niya ito, yung kapahamakan ng ating kaluluwa. Okay? So sabi niya, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila. Yan mo yung sinabi ng Panginoon ha? Pagsikapan ninyo, work hard, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Hindi sinabi ng Panginoon, dumaan kayo sa maluwag na daan. Marami ang naglalakad doon. Very easy. Hindi. Ang sinabi ng Panginoong Hesus mismo, pagsikapan. Work hard. Pag pagsikapan mo, ibig sabihin, if you work hard, hindi easy. Hindi easy. Ibig sabihin, ikaw ay may mga trial yan. May mga test. May mga pagsubok na pagdaraanan mo. Work hard nga pagsikapan mo Parang pag pumasok ka ng trabaho, pagsikapan mong makapasok ka sa trabaho. Magtiis ka, mayroong pagtitiis, mayroong pagtsatsaga. Yun ang ibig sabihin ng pagsikapan. Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit. Pansinin po ninyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kita nyo, marami daw ang magpumilit. Ganito yun ngayon, di ba mga kapatid? Marami po ang nagtuturo ngayon na kung ano ang daan papunta sa langit. Ito yung gusto ng tao Maraming mga, kaya nga napakaraming mga relihiyon, napakaraming mga denominasyon sa buong mundo. Di ba? Ito yung may mga iba't ibang mga tayong mga ibinibigay sa atin na mga alituntunin na dapat sundin at di dapat sundin upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, upang makapunta sa langit, sa kaharian ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Simple and plain, sinabi ng Biblia. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin. Alam niyo po ba kung bakit sinabi po ng Panginoon na mahirap, di ba, pumasok, mahirap makapasok? Kasi alam niyo mga kapatid, hindi kasi lahat ng tao ay gustong magsisi sa kanyang kasalanan. Hindi lahat ng tao ay willing na mag-repent. Hindi sila willing yon. Gusto nila ay madali lamang. Yung easy lang na sila ay malaya kung ano ang gusto nilang gawin, malaya kung ano ang gusto nilang pananaw sa Diyos. Ito yung gusto ng marami. Pero makikita po natin mga kapatid, na upang tayo po'y makapasok sa makipot na pagsumikapan natin. Na alin? Sinasabi ko ba na pagtrabahuhan natin na para tayo ay maligtas? Hindi ko po sinasabi ko na sinasabi po ng Biblia, binabasa ko, pagsumikapan ninyo. Work hard, sabi ng Panginoon.
Bakit mga kapatid? Kasi ang sabi nga ng Panginoon, di ba? You cannot be my disciple. If what? Kung mamahalin mo ng labis ang iyong magulang, ang iyong asawa, ang iyong anak, maging ang iyong sarili. Nang labis, nang higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Hindi niya sinasabi ng Panginoon na hindi mo na mahalin ang iyong magulang. Mahalin mo yun, utos ng Panginoon eh. Utos ng Panginoon yun. Pero ibig sabihin, pinapakita rito na yung uri ng pag-ibig na pinakamataas na uri ng pag-ibig ay nauukol lamang sa Diyos. Bakit? Siya nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang nagligtas sa atin. Wala tayo sa mundong ito kung hindi dahil sa Kanya. So ito pa lamang mga kapatid na you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Marami po ritong hindi po pumapasa. Kasi maraming tao ngayon, ang nag-iimbento sila ng sarili nilang Diyos sa kanilang isipan. Pero hindi po yung Diyos ng Biblia. Ang Diyos po ng Biblia ay mayroon din po siyang alituntunin na ibinigay po sa atin. Ito yung manual ng ating buhay. Yung kanya pong love letter na ibinigay sa atin. Maraming tao ngayon, hindi nag-uukol ng panahon na buklatin ang magandang balita. Good news, think about it. Ang kanyang love letter. Pero marami tayong pinapanood. Marami tayong binabasa. Pero yung love letter ng Panginoon, yung manual ng buhay ang pinag-uusapan natin, maraming tao ang hindi nag-uukol ng panahon. Ito ang isang katotohanan mga kapatid. Kaya ang Panginoong Hesus sinabi niya na marami ang dumaraan sa maluwag na daan, sa malapad na daan, ngunit kukunti lamang ang dumaraan sa makipot na pintuan. Pero yung makipot na yon, mahirap ang daan. Doon masusumpungan ang buhay. Ngunit yung makipot, yung marami ang naglalakad, doon masusumpungan ang kapahamakan. At ang sabi ng Biblia, at marami ang dumaraan doon. Ito ang isang katotohanan mga kapatid na nangyayari ngayon. Hindi ba? Mas maraming tao ang nakakaalam na balita kapag ang balitang pinag-uusapan, masamang balita. Alam ng tao. Nag-uukol ng panahon para panuurin, para pakinggan. Pero yung magandang balita, yung good news, yung ebanghelyo, yung kaligtasan ng Panginoon, yung manual ng buhay, yung love letter na ibinigay sa atin, kukunti ang nag-uukol ng panahon. Kukunti rin din ang nanonood ngayon sa inyo rito. Kukunti. At isipin ninyo mga kapatid, bakit? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, magandang balita, katotohanan ng aral ng salita ng Diyos. Pero kapag nag-live ako rito ngayon, ang akin pong ituturo sa inyo ay kung paano tayo yumaman, ano ang dapat nating gawin para tayo ay mag-invest ng ganito. Ang dami! Kita nyo mga kapatid yung kalagayan ng mundo ngayon? Kaya ito yung isang katotohanan, masakit, mapakinggan, pero ito yung isang katotohanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinasabi niya na marami ang nagdaraan doon sa maluwag na daan, sa malapad na daan, sapagkat maraming tao ang ayaw magsisi. They don't want to repent. And you know what, in the book of Matthew, in those days, King John the Baptist, si John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Repent. Di ba? Nang magsimulang mangaral, si John the Baptist o si Juan na tagabautismo sa ilang ng mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea ay nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pero makita natin mga kapatid, di ba? Marami pa rin ang mga hindi naniwala kay Juan Bautismo.
Ay, yun yung umpisa pa lamang niya. Repent, magsisi kayo. Di ba? Tingnan mo. At iba ng Panginoong Jesus, from then on, Jesus began to preach. Tingnan mo yung umpisa siya mga natin. Repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Pag tingnan mo pa lamang mga kapatid, sa umpisa pa lamang ng ministeryo ni John the Baptist, ito yung kanyang panawagan. Sinisigaw niya sa ilang na magsisi kayo. Nang ang Panginoong Jesus pag-umpisa ang kanyang ministeryo, ang kanyang ipinangaral, magmula noon ay nangaral sa Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Itong ayaw ng tao. Simula kay bautismo sa Panginoong Jesus, ito yung kanyang itinuturo. Ngayon, makipot siya yung daan para doon sa buhay, para masumbungan ang buhay, dahil ang requirement ay magsisi ka. Pagsisihan. At ito ang isang katotohanan. Para makamit mo yon, ang sabi niya, ayaw ito ng tao, ayaw ng marami ito. Gusto natin magkakaiba tayo ng relihiyon, magkakaiba tayo ng paniniwala, pananaw, pero at the end, sa langit din ang punta natin. Yun ang sinasabi ng marami. Itinuturo sa atin. Mapapakinggan natin kahit sa Hollywood. Pinapakinggan natin yan sa TV. Basta, ginagawa mo yung mabuti, basta ikaw ay naniniwala ka sa Diyos, nanalangin ka, tumutulong ka, at kahit ano ang iyong relihiyon, kapag ikaw ay namatay, sa langit din ang punta mo. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Napakagandang pakinggan eh. Pero hindi dahil napakagandang pakinggan, ay yun na ang katotohanan. Ang katotohanan, mga kapatid, saang talata makikita yon? Mabuti yung ginagawa natin yon. Pero hindi ganoon ang sinasabi mo ng Biblia. Ito ang sinasabi ng Biblia. Salvation. Sunod nyo, Acts 4:12. Salvation is found in no one else. Is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ito yung sinasabi ng Biblia. Salvation is found in no one else. No one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. No other name. Bakit yung tao, gusto natin naglalagay pa tayo? Paliwanag na nga sinasabi niya, di ba? Sabi niya, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang pangalan na ibinigay. Simple ang kanyang message sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagsinta, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kanyang bugtong na anak. John 3:16. Napakasimple ang mensahe niya. Wala nang ibang pangalan. Anong ginagawa ng maraming tao? Nalilito ang tao. Bakit? Ang daming mga nagsulputan na minsan maraming mga tao na kinakalakal ang salita ng Diyos. Marami ang mga nadideceive. Simula noon hanggang ngayon. Bakit? Kasi hindi tayo nag-uukol ng panahon. Hindi natin pinag-uukulan ng panahon para pag-aralang mabuti ang kanyang salita. Kung ano lamang yung ating kinagisnan na, ito yung ating kinamulatan, doon na tayo. Dapat tayong magsuri, mga kapatid. Kasi sabi ng Biblia ng Panginoon in Romans, darating ang panahon, wala na tayong maidadahilan pa. Wala nang excuse. Di ba? Now, bakit sa kanya lamang ang pangalan? Bakit walang ibang pangalan? Bakit doon sa kanyang bugtong na anak lamang?
In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. Tingnan mo sa lumang tipan yan, ha? The Old Covenant. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Other version, without the remissions of sin, without the sheddings of blood, there is no remissions of sin or forgiveness of sin. Kung walang pagbububo ng dugo, walang pagpapatawad ng kasalanan, sapagkat ang lahat ng bagay ay nililinis sa magitan po ng dugo. Sa lumang tipan, ito yung ginagawa nila. Naghahandog sila araw-araw, bukod sa paghahandog na ginagawa pa ng high priest, yung pinakapunong saserdote, taon-taon, once a year. And yet, yung mga dugo ng tupa ng mga yon ay hindi nakakapaglinis. Ang tawag doon, atonement. Atonement is to cover up their sin para matakpan lamang. But not totally forgiven. Because without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kaya nga ang mensahe sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Hallelujah! Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano yung kordero ng Diyos? Yung kordero ng Diyos mismo, siya mismo ang nagkaloob, siya mismo ang nagbigay. Yung kanyang bugtong na anak. Kasi yung mga handog ng tao, lahat ay hindi pa rin nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kung wala, without the sheddings of blood, there is no forgiveness of sin. Ang lahat sa atin, mga kapatid, ay nagkasala, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ano ang kasalanan? Wages. Sin means wages. May kabayaran. Ano yung kabayaran nun? Kamatayan. Death. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Yung wages na yun, yung kamatayan na yun, mga kapatid, yun yung parusa ng ating kasalanan, yung kamatayan. Yung kamatayan na tinutukoy doon, hindi yung kamatayan natin dito. Kasi lahat ng tao, sa ayo at sa gusto niya, siya ay mamamatay. Hindi niya alam kung kailan darating ang kamatayan na yun. Ang tinutukoy niya doon ay yung tinatawag na sinasabi po ng Biblia, yung pangalawang kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan nino. Tingnan niyo po, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah! Romans 6:23. Yun ang mensahe. Ayaw tanggapin, ayaw paniwalaan ng tao. Anong gagawin natin? Maraming nag-iimbento. Kanya-kanyang mga doktrina. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, di ba, sa Isaiah chapter 53 verse 5-6, tayong lahat ay parang mga tupang ligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusa na tayo ang dapat tumanggap. Isaiah, one of the major prophet in the Old Testament, that is the most one of the major, most messianic prophecy in the Old Testament, na sinabi ni Isaiah. Ayon sa kasulatan, di ba, halos lahat ng bagay ay nilinis sa magitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Now, in Ezekiel chapter 14 verse 6, simula noon hanggang ngayon, ito yung panawagan ng Panginoon. Therefore, tell the people of Israel, this is what the sovereign Lord says, repent and turn away from your idols and stop all your detestable sins. Stop all your detestable. Pero ayun ang tao, gusto magpatuloy siya. Sabihin mo nga sa bayang Israel na ipinapasabi ko, magsisi na kayo at tigilan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tigilan na ninyo. Ayun ang tao, gusto tuloy-tuloy. Di ba? Inulit-ulit ng Panginoon kasi ayaw ng Panginoon na sabi niya, ulitin mo. Ezekiel chapter 18 verse 30-32. Di ba? Ang sabi niya sa Tagalog, tingnan mo, basahin natin dito. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay ahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Kita mo, may babala ang Panginoon. Bago bumagsak sa inyong parusa, magsisi kayo. O, diba? Tapos ang sabi niya, bago bumagsak sa inyo ang parusa, lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, sapagkat
di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Ayaw kasi ng Panginoon na pahamak eh. Magbago kayo, magsisi kayo. Pero ang mga tao ayaw, tuloy-tuloy. Di ba? Hindi ko gustong mamatay ang sinuman. Kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Di ba yan ang panawagan ng Panginoon sa atin? Hallelujah! Hindi ko gustong mamatay ang sinuman. Kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Yung tao, ayaw pa rin. Di ba? Inulit ito uli ni Isaiah. Iba na Isaiah. Talk about, this is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says, only in returning to me and resting in me will you be saved. In quietness and confidence is your strength, but you would have none of it. You said, no, we will get our help from Egypt. They will give us swift horses for riding into battle. But the only swiftness you are going to see is the swiftness of your enemies chasing you. Hindi, ayaw ng tao eh. Mayroon pa siyang maaasahan ngayon. Sa kabila ng nakikita nating mga pandemic ngayon, ang inaasahan ng tao ngayon na pag-asa, vaccine. Ito yung nila, vaccine. Thanks God, everyday natin ito pinapanalangin, mga kapatid. Thanks God sa ating mga frontliners. We pray for them. We love them. Marami sa kanila nagsasakripisyo. Pero yung inaasahan ng tao lang ngayon ay itong yung vaccine. Hindi, mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ay yung pagsisising totoo. Ang dami nang nangamatay. Ang dami nang napahamak, nasirang buhay, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng hanap buhay. Maraming mga nagpakamatay, marami ang mga nasiraan ng loob, nasirang pamilya. Sa kabila ng lahat ng ito, tinan mo ang inaasahan ng tao lang ay ito yung United Nation, yung United mga kapatid, that is good. Pero ang tunay nating pag-asa sa Diyos, mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos. Dito nagalit ang Panginoon sa kanila kasi ang inaasahan nila yung hari ng Ehipto yung maipagkakaloob sa kanila. Pag naubos yun, wala na. Yung mga resources na yun, nauubos yan. Pumunta tayo doon sa source na hindi nauubusan. Sinabi ng Panginoong Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, maliligtas kayo kapag kayo'y, pakinggan nyo, nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatatagin. Hallelujah. Gusto ba natin yun, mga kapatid? Kayo'y aking palalakasin at patatatagin. Kung kayo'y alin? Kapag kayo'y nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatagin. Ngunit kayo'y tumanggi. Ito yung gusto ng marami. Ngunit kayo'y tumanggi. Sinabi ninyong makakatakas kayo, sapagkat mabibilis ang sasakyan ninyong kabayo, ngunit mas mabibilis ang habol sa inyo. Kita nyo, mga kapatid? 2 Chronicles chapter 30 verse 9, for if you return to the Lord, your relatives and your children will be treated mercifully by their captors, and they will be able to return to this land, for the Lord your God is gracious and merciful. If you return to Him, He will not continue to turn His face from you. Return to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ito yung usapan niya, kung manunumbalik kayo sa Kanya, kung manunumbalik kayo sa Kanya, ang inyong mga kababayan at kamag-anak, hindi lang ikaw Kita nyo, mga kapatid, ang nagagawa nito? Kapag ang isa nagbalik loob sa Panginoon, nagsisi ng totoo, pinili niya na bagamat mahirap, masikip ang daan ng pintuan, pinili niya kay Kristo kahit maraming persecution. Akala natin kasi maluwag ang pintuan, marami doon, wala na silang daladala. Maraming mga dalahin
ang mundong ito. Maraming mga tukso ang daladalahin ng mundong ito doon sa maluwag na daan. Dito sa makipot na pintuan, mga kapatid, bagamat masikip, ang dinadala lang natin ay yung cross na dinala ng Panginoong Hesus. Take up your cross daily. Hallelujah. Daily. That means continuously surrender. Not only one time surrender na pumunta ka sa altar, nalalangin ka, umiyak ka, binalikan mo yung dati mong buhay. Hindi yon ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Pag-isipan nating mabuti, mga kapatid. Ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Kung manunumbalik kayo sa Kanya, ang inyong mga, pakinggan nyo, kababayan at kamag-anak na dinalang bihag sa ibang bansa, ay kahahabagan ng mga bumihag sa kanila at pababalikin sila sa lupaing ito. Hallelujah! Ano man ang kalagayan mo? Kita nyo ang Panginoon, ang Diyos nating Panginoong Diyos natin. Mahabagin at mapagpala ang Diyos ninyong si Yahweh at tatanggapin niya kayo kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Hallelujah! Tatanggapin niya kayo kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Minsan ang tao tatanggapin ka, marami pa siyang mga kondisyon. Sa Panginoon, manumbalik ka kung sino ka. Come as you are. Whoever you are. If you come to God, ikaw, naman ang iyong buhay nakaraan, Panginoon, ito yung buhay ko. Wala akong maitatago sa iyo. Gusto ko, Panginoon, na isuko ko na ang buhay ko sa iyo. Pero marami akong mga balakid, maraming mga kasalanan, Panginoon. Gusto ko nang isuko ang buhay ko sa iyo. Gusto kong maglingkod sa iyo. Lumapit ka sa Panginoon. Kahit mahirap, alam niyo, mga kapatid, ang Diyos po natin ay buhay. Ano man ang iyong buhay at nakaraan, kung lalapit ka na ikaw sa Panginoon, ginawa niya sa buhay ko. Ginawa niya sa mga taong sira rin ng buhay na tulad ko. Binago niya. Kaya rin baguhin ng Diyos ang iyong buhay. Maaaring ikaw marami kang pera, mayroon kang nabibili mo ang anong gusto mo, pero deep inside sa puso mo, mayroong kulang. Mayroon kang hinahanap-hanap. Sapagkat ang kulang, kapatid, si Kristo. Kung mayroong ang Kristo sa iyong buhay, kahit kulang ka sa mga iba't ibang mga bagay sa mundong ito, ang lahat ng bagay na yan ay mapupunan dahil mayroong kang Kristo na nagpupuno sa iyo. Bagamat marami kang mga bagay, kayamanan sa mundong ito, kung wala kang Kristo, hindi pa rin mapupunan. Laging mayroong kulang dahil wala kang Kristo. What does it profit to a man when he gains the whole world and loses his own soul? Mga kapatid, come to Jesus. Surrender your life to Christ. Hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo, nagkukulang pa rin tayo. Yes! Mahabagin ang ating Diyos. Tutulungan niya tayo na makabangon, tutulungan niya tayo para tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Hallelujah! Naniniwala ko mayroon pong nanonood ngayon sa inyo, kinakausap ng Panginoon. Do not resist the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit kapag nangungusap po sa inyo ngayon. Ang Espiritu ng Diyos. Ito yung tamang panahon, kapatid. At hindi ito isang aksidente or coincidente lamang kung bakit ka nanonood ngayon. Itinakda ng Panginoon ang araw na ito dahil mahal ka ng Panginoon.
Gusto ng Panginoon na ikaw ay mapalaya sa bihag na yan, bihag ng mundong ito. Gusto ka ng Panginoon na mapalaya. Suko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Ito yung tamang panahon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa Joel chapter 2 verse 13, "Don't tear your clothing in your grief, but tear your hearts instead." Yes, your heart instead. Ayun ang Panginoon, yung salita lamang. Gusto ng Panginoon yung puso eh. For the Lord does not see as man see. For man looks outward, but the Lord looks at the heart. 1 Samuel 16:7. Ang tinitingnan ng Panginoon yung laman ng puso natin at alam ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, don't tear your clothing in your grief, but tear your hearts instead. Return to the Lord, your God, for He is merciful and compassionate, slow to anger, slow to get angry, and filled with unfailing love. Unfailing love. He is eager to relent and not punish. Oh, hallelujah! Yan ang ating Diyos na sinasamba, kapatid. Magsisi kayo ng taos sa puso. Yes, yung pagsisisi na hinahanap ng Panginoon sa atin, yung taos sa puso. At hindi pakitang tao lamang. Ayon ng Panginoon. Don't play hypocrites. Yung sinasabi mo na ganon, pero hindi mo ginagawa to. Ayun ang Panginoon yun. Sabihin mo kung ano ka, Panginoon, ang buhay ko po ay ganito. Ako po, mayroon po akong problema, Panginoon, mayroon po akong problema sa... Sabihin mo kung ano. Ano man yan. Tutulungan ka ng Panginoon. Kasi ito yung hinahanap ng Diyos, kapatid. Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos, siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa, pakinggan nyo, sa nagsisisi. Hallelujah. Kita niyo mga kapatid, ang nagagawa ng isang pusong nagsisisi sa Panginoon, mahabagin ang ating Diyos, kapatid. Kaya po mga kapatid, wag po sana kayong magdamdam sa akin. Hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Ito po ay atas ng pag-ibig. Kaya ko po binabasa ang kanyang salita para mapakinggan po natin yung kanya pong aral na siyang magpapalaya sa atin. Ito po lamang ang aking hangarin, kapatid. Marinig, basahin ko ang kanyang salita, marinig po natin upang tayo ay makapagbulay-bulay. Ito yung atas ng pag-ibig, kapatid. Ang tunay na atas ng pag-ibig, binabasa yung kanyang salita. Kahit minsan, nasasaktan tayo kasi nasasalamin natin yung ating buhay. Dapat nga, magalak tayo eh. Kapag tayo po ay tinatamaan ng salita ng Diyos kasi nangangahulugan na mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw niya na mapahamak ka kasi mayroon po sa atin ngayon nakasama na tayong naglalakad doon sa maluwag na daan. At marami tayong mga kasakasama doon, pero wala tayong kamalay-malay. Ang dulo pala nito ay kamatayan. Kaya nga ang Panginoon, marami siyang mga instrumentong ginagamit para tayo ay itama, dalhin sa makipot na daan. Dahil ito yung buhay. Dito natin masusumpungan. Di ba? Kasi may mga kapag ka ikaw ay mayroon ka ng Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kahit may mga lugar ka ng gustong puntahan, hindi mo na mapupuntahan kasi hindi na malulugod ang iyong Panginoon eh. Hindi natin kayang isuko
yung ating flesh, yung ating katawan. Concern ng Panginoon, mga kapatid, sa ating kaluluwa. At hindi lamang yung ating kaluluwa. Lahat ng aspekto ng ating buhay, concern ng Diyos sa atin. Kung isusuko lang natin ang ating buhay sa Kanya, tayo ang magdedesisyon, binigay ng Panginoon yan sa atin. Hallelujah! Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. The Lord isn't really being slow about His promise as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Kita niyo yung gusto ng Panginoon, di ba? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon. Abangin niyo mga kapatid, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi, tumalikod sa kasalanan. Yan ang gusto ng Panginoon. At tumalikod sa kasalanan. Yan ang nais ng Panginoon. Ayaw niyang mapahamak. Kaya tingnan niyo ang mga disipulo ng Panginoon, ang kanilang mga pinapangaral. Now, repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. God overlooked people's ignorance about these things in earlier times, but now He commands everyone, everywhere, to repent of their sins and turn to Him. Everyone. Huwag mo isipin, no. Hindi ako kasama doon. No, kasama tayo. Kasama tayong lahat. Tinatawag nga everyone, everywhere. Ha? But now, He commands everyone everywhere to repent of their sins and turn to Him. That means change of mind. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay iniuutos Niya sa lahat ng tao, iniutos Niya sa lahat ng tao, sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Talikuran ang masamang pamumuhay. Alam naman natin kung ay yung pamumuhay ba natin ay nakalulugod sa Panginoon o hindi. Talikuran, yun ang panawagan ng Panginoon sa atin. The time promised by God has come at last. He announced, the kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. Believe the good news. Ito yung good news. Ebanghelyo. Mabuting balita. Paniwalaan. Hallelujah. Di ba? Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya't magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang Ebanghelyo. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Hallelujah. Magandang balita. Ang pagliligtas ng Panginoon. Magandang balita. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgive our sins. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob. Hallelujah! Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob. Purihin ang Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, sa ating sarili, hindi tayo makakapagsisi. Sa ating sarili, hindi tayo makakapagsisi. Kaya wag po sana nating isipin mga kapatid, na yung pagsisisi ay kung kailan lang natin gusto. Ang pagsisisi hindi natin ito pinaplano kung kailan. Ang pagsisisi mga kapatid, ibinibigay ng Diyos yan. Ang pagsisisi ay
pagtawag ng Diyos sa atin yan. Ang pagsisisi, repentance, mayroong conviction ng banal na Espiritu yan. Pagkilos ng banal na Espiritu, kung kailan tayo hinihipo ng Panginoon, do not harden your hearts. Huwag na nating patigasin ang ating puso. Kung kailan tayo hinihipo ng Panginoon, kung kailan natin narinig ang katotohanan ng kanyang aral, doon tayo magsisi. Repentance is not up to us, it's up to God. Grace ng Panginoon din yan, biyaya ng Panginoon sa atin, binibigay niya na sa atin. Kaya wag nating sayangin yung pagkakataon na yun. Kasi baka yung pagkakataon na yun, hindi na dumating. Nobody can promise tomorrow. Wala na, hindi natin masasabi. Kaya ang sabi nga ng John 6:44, for no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. And at the last day, I will raise them up. Hallelujah. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin, at ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Kita niyo mga kapatid? Kaya kung kailan tayo hinihipo ng Diyos, kung kailan natin narinig ang kanyang salita, nalaman ang katotohanan, doon na tayo magdesisyon. Huwag na nating patigasin pa ang ating puso. Huwag nating sabihin, hindi pa ako handa. Huwag nating sabihin, saka na lang. No, mga kapatid. Kung kailan tayo hinihipo ng Panginoon, doon tayo magdesisyon. Sabi ng iba, no, I am not ready. I don't have the power to do it. Yes. In your own strength, you cannot. But with Christ, we can do all things through Christ. He will give you the power. And not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Come to Jesus. Surrender your life to Christ. It's not too late. Kaya ang sabi niya, listen to this. True repentance leads a person to say, I have sinned. That means, nagkasala ako. Inaamin mo sa Panginoon. Hindi ka magmamaskara sa Panginoon. Lalapit ka sa Panginoon kung sino ka. As you are. Come as you are. True repentance leads a person to say, I have sinned, and prove it with a 180-degree change of their direction. Change of their direction, 180 degrees. That means change of mind. Repentance requires true brokenness. Notice the word true brokenness. Repentance is not asking the Lord for forgiveness with the intent to sin again. That's not repentance. Hindi lang nalungkot ka, hindi lang umiyak ka, tapos wala kang ginawa, binalikan mo naman yon. Sinasamahan mo pa rin yung hindi mo tunay na asawa. Meron ka ng asawa, nakikipag-chat ka pa rin doon sa mga hindi mo asawa. Nakikipagligawan ka pa rin. Hindi kalooban ng Panginoon yan. Come on, mga kapatid. Repent. Kung ikaw ay mayroong ng asawa, wag kang mamuhay na parang dalaga. May mga ganyang tao eh. Wag kang mamuhay na parang binata. Hindi mo hawak ang iyong buhay. Kailangan mong marinig ito, kapatid. Alam mo kung bakit? Atas ito ng pag-ibig. Magsisi ka ng totoo. Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya kung napapanood mo akong mga kapatid, hindi ko hangarin na makapasaktan ang iyong damdamin. Pag-ibig ito. Ito yung atas ng pag-ibig ng Panginoon. Ano yung gusto mong marinig? Ipagpatuloy mo yung ginagawa mo na yan? Nalulugod ang Panginoon, maliligtas ka rin dahil nagdadasal ka paminsan-minsan. Hindi nakasulat sa Biblia yan. Mga kapatid,
Ang pagsisisi, repentance, is not asking the Lord for forgiveness with the intent to sin again. That is not forgiveness. That is not repentance. Forgiveness sa Panginoon, yung pag-hingi mo ng tawad sa Panginoon, yan ay seryoso na paghingi ng tawad. When God created the heaven and the earth, it cost Him nothing. But when it comes to salvation, it's not cheap. It cost Him something. His only begotten Son shed His blood on the cross of Calvary. Yes, it is the grace of God. But it's not cheap. Dugo ng Panginoon ang pinagbayad niya dyan. Don't take it lightly, mga kapatid. Sumigaw ang Panginoon sa cross habang siya'y nakapako doon. Ilay-ilay lamang sa baktani. My God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Wala kahit isang anghel ang lumitaw. Nagdilim ang paligid nung nakapako ang Panginoon sa cross. Bakit mo ako pinabayaan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi ito yung oras, dala-dala ng Panginoon ang iyong kasalanan, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Ibinuhos ng Ama ang kanyang galit sa sanlibutan sa kanyang bugtong na anak na pinakamamahal. Dala-dala niya ang iyong kasalanan, ang iyong karubihan. Dahil ang iniisip ng Panginoon, ikaw at ako, para makamit natin yung kaligtasan na hindi tayo dapat magkamit ng kaligtasan, ngunit mahal tayo ng Diyos. Inibig niya na sa Kanya ipataw ang parusa na tayo ang dapat tumanggap. You wanna come to God? Then choose the narrow gate, the narrow door. It's not easy. Yes. But He will give you the power. You know what that it means? You have to deny yourself daily. Repentance is an honest, regretful acknowledgement of sin with commitment to change. Commitment to change. I am tired for many compromising preacher na sinasabi ng nila, no, it's okay, God loves you. He loves you anyway. You know, He loves you that even you do not repent, as long as you come to church. That is sugarcoating preaching. Yan yung gusto ng maraming tao eh. Natatakot silang mawalan ng miyembro. Kaya yung kanilang ipinapangaral ay yung mga magaganda sa pandinig. At ito yung gustong-gusto ng tao eh. Di ba dapat yung mga motivational speaking, kailangan natin yan, yes. Pero ito yung gusto ng tao eh. Gusto natin na yung makapamuhay ng maayos, gusto natin ng kaligtasan, then choose the narrow door, narrow gate. Yan ang sabi ng Biblia, hindi naman ako eh. In the Bible, the word repent means to change one's mind. In the Bible, the word repent means to change one's mind. The Bible also tells us that true repentance will result in a change of actions. The full biblical definition of repentance is a change of mind that results in a change of action. That means, willing ka na hindi mo na babalikan ang kasalanan na yan na naglalayo sa inyo ng Diyos. Kahit nag-i-enjoy ka, iwan mo na yan. Stop! I am tired, I'm done. Kay Kristo na ako. At hindi mo pagsisisihan yon. Tutulungan ka ng Panginoon. At ang pangako niya, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon.
True, there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. This is the message. This is the message God gave to the world at just at the right time. Hallelujah! This is the message of God to the world at the right time. Come to Jesus today. Surrender your life to Christ. Hallelujah! Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagamamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Sa takdang panahon. Kapatid, kung ikaw po ay nanonood ngayon, ikaw man ngayon ay iniisip mo na napadaan ka lamang sa live recording nitong live Facebook na ito, huwag mong isipin na ito'y nagkataon lang. Tinakda ng Panginoon ito dahil mahal ka ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na marinig mo ang katotohanan ito dahil gusto niya na ikaw ay alisin sa maluwag na daan. Dahil ang dulo nito ay kapahamakan. Ang gusto ng Diyos sa iyo, bagamat maraming mga balakid, makipot ang daan, tutulungan ka niya na makalakad sa makipot na yon, sapagkat doon mo masusumpungan ang buhay. Hallelujah! Sabi ng Biblia, John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa mamagitan ko. Kapatid, surrender your life to Christ today. Gusto kitang ipanalangin. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Kung ikaw ngayon ay nanonood, nakikinig ka, maaaring ikaw ngayon ay naka-headset ka, nandiyan ka sa iyong sala, nanonood ka, o nasa iyong kwarto ka, kanyang kakamahal ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na iligtas ka, gusto ng Panginoon na ibalik ka sa kanyang kaharian. Gusto ng Panginoon na mabuo ang iyong pamilya. Ayaw ng Panginoon na masira ang iyong buhay. Kaya kanya pinapaalalahanan. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Maaring kayong mag-asawa ngayon ay hindi kayo nagkakasundo. You are not satisfied the quality of your marriage. Hindi ka nakakatulog ng mahimbing dahil marami kang alalahanin. Maaring mayroon kang karamdaman ngayon, mayroon kang sakit. O ang iyong mahal sa buhay, mayroon siyang sakit. Hindi mo alam kung saan ka makukuha ng iyong panggastos. Maaring panggastos sa iyong mga anak, hindi mo alam. Hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Ikaw ay marami kang mga iniisip sa buhay. Meron po sa inyo ngayon, mga kapatid, na pagod na. Pero ngayon, nanonood ka, kapatid, ngayon. Gusto ng Panginoon na maramdaman mo ang tunay na kapahingahan. Kapahingahan ng iyong kaluluwa. Come to Jesus today. He is calling you. He is waiting. And this is the right time. Do not grieve the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ngayon ay kumikilos ngayon. Pray with me. Repeat after me. Sabihin mo ito, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, humihingi ako ng tawad. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Inaamin ko, Panginoon,
ang aking mga kasalanan sa iyo. Pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa akin sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas, sa iyong habag at biyaya. Panginoong Hesus, sa oras na ito, maghari ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking buhay. Kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako ng iyong habag at biyaya. Tulungan mo ako, Panginoon, makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Simula sa araw na ito, Panginoon, isinusuko ko na ang aking buhay. Pinipili ko na dumaan sa makipot na pintuan, sapagkat sa makipot na pintuan, kapiling kita, kasama kita, at salamat sa kapayapaan at sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa akin. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Kapatid, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, kapag yan ay ginawa mo na nagmumula sa puso, nalugod po ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, mas ibig ng Panginoon na mayroong isang tao na makasalanan na nagsisi kaysa 99 na sa piling niya siya ay matuwid na hindi kailangang magsisi. Kapag ginawa mo yan, kapatid, na ikaw ay nanalangin ka ng taos sa puso, narinig ng Panginoon yan. Natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang kinilala mo, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, mga kapatid, magpatuloy ka. Umpisan mo sa pagbabasa ng kanyang salita sa aklat ng John kung ikaw ay bago. Magpatuloy ka na dumalo ng mga live, kahit sa live lamang Bible study, at kapag maluwag na pwede nang mag-church. Make sure na mag-ukol ka ng panahon. Go to church. Pamalita mo ang pagliligtas, ang kabutihan ng Diyos. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Muli pa mga kapatid, would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Panginoon, sa mga kapatid ko ngayon na nanonood, sa mga nanay o tatay na dumadalangin ng healing, ng kagalingan, sa oras na ito, tanggapin mo ang kagalingan na nagmumula sa Panginoong Hesus. Receive your healing by faith in the name of Jesus. Receive right now. Receive it right now. Ang kagalingan na tinapos na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tanggapin mo. Tanggapin mo ang kapayapaan ng Diyos na ipinagkakaloob niya. By faith. And now, raise your hand to receive the blessings of the Lord. And now, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word, right now in the name of Jesus, receive your restoration, receive your healing, receive it by faith. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Muli po mga kapatid, maraming po salamat sa inyo pong pagsama. Share niyo po ito sa inyo pong mga Facebook para tayo po kung paano tayo pinagpala ng Panginoon, maging daluyan din tayo ng pagpapala. We love you and we're praying for you. Glory to God.